Gandang araw mga kapards. Ang ipapakita ko ngayon sa inyo is yung pagtutuno ng RD. So ngayon magpapalit ako ng RD na bago. Ang importante po dito sa parts ng RD natin, ito po, yan po yung limit adjusting screw. Yan. Yan po importante yan sa pagtutuno. So yan po yung nagko-control o naglilimit ng RD natin para hindi mahulog yung kadena at nagko-control kung hanggang saan lang natin gustong patamain. May high and low yan na tawag. Yan po yung napaka-importante. At ito pa yung isang parts na mahalaga, ang cable adjustment barrel. Yan po, yung black na yan na bilog sa baba ng daliri ko. Ayan po yan. So ito naman, yung tinuturo ko na yan, yan po ay B-tensioner adjuster. Siya naman po yung halimbawa, sumasayad yung RD nyo dun sa cog sa kaduluhan, i-adjust natin yan, itutulak ng konti para kumawang siya. Ipapakita ko ngayon sa inyo ano ba yung limit screw na tinatawag natin. Ito po yung limit screw. Galaw ng RD natin, nililimit niya kung hanggang saan lang. Katulad nito, yan, hanggang dun lang siya. So yung RD natin, nag-i-stack na siya hanggang dun lang. Kasi yung screw hanggang dun lang yung dulo. So yun yung purpose ng limit screw. So ngayon, bago ko ikabit yung cable, ayan ito. Itong cable, yung RD ko, siniset ko na yan na tapat lahat dun sa dulo-dulo niya. So nakita niyo yung dulo nito at saka dulo nito, hindi sila magkatapat. So dapat ito at saka itong pulley, magkatapat silang dalawa, tapat na tapat 100% para ma-perfect mo agad yung pagtutuno. So itatapat ko na siya. So ang gagalawin ko dito yung low. Ayan, mas malinaw na to. Ayan, kitang kita. Ayan. So ipapakita ko po sa inyo ang function ng limit adjusting screw. So yan, pipihitin po natin yan at napakahalaga po nito sa pagtutuno, yung limit adjusting screw na yan. At mayroon po tinatawag dyan na high at saka low. Sabihin yung high, dun po papunta yan sa maliit, at yung low papunta po dun sa taas. Kasi pag pataas po pabagal, pag paliit pabilis. Ayan. So ayan. So ang aking pong gamit na cogs ay 9 speed, ngunit ang aking shifter ay 7 speed lang. So ang mangyayari nito mga ka-parts, no, i-dead ko na yung dalawang cogs para maging 7 speed lang. So ang i-dead ko dyan yung pinakamaliit, hindi ko na gagamitin. Yung pangalawa po doon, yun po ang gagamitin ko. So ayan, ipipihitin ko po yan, no. Pansin nyo po yung pulley, ayan, yung upper pulley, gagalaw po yan habang pinipihit ko yung limit screw. Ayan, nakita nyo po, yan, umuusod siya. So yan. So kapag na-set na po natin yan, na-set na natin yung limit screw na yan sa pangalawa, never na po yung bababa doon sa pinakamaliit kasi hanggang doon lang siya nakaset. Ayan. So ngayon, nagkataon nakabili kayo ng shifter na 9 speed, yun ang gagawin nyo lang po. Ibabalik nyo lang po sa dating settings niya na dapat bababa siya dun sa pinakamaliit. Ayan. Set naman natin po dun sa pangalawa sa pinakamalaki. So dapat maset natin yan kasi 7 speed lang kailangan natin. Ayan. Sa low adjusting limit screw naman ang ating gagawin. So dito, yung pinakamalaki, hindi na natin gagamitin yan. At ito yung screw nating pipihitin. Yan yung screw na low limit adjusting screw. Ayan. Yan. So sa pangalawa ko lang po itatapat yan. Yan, pipihitin ko po. Itutulak ko po ng daliri yung RD papunta dun sa pinakamalaki. Ayan, na sakto lang yung tulak, huwag namang masyadong malakas kasi baka masira naman. Ayan. So yung RD po natin, nakatapat po siya dun sa pinakamalaki. So kailangan natin lang dun sa pangalawa. So ngayon, i-adjust na lang ulit natin yung limit screw. Pansin niyo po, gagalaw yan pababa. Ayun, oh, 'di ba? Nakita nyo, gumalaw siya. Yan. So never na rin pong aakyat yan dun sa pinakamalaki kapag naset na natin yung screw na yan, hanggang dun lang siya sa pangalawa sa pinakamalaki. Yan.
So yan, sana nakuha po ng mga newbie bikers natin, no, para pag nagtutono tayo, kayo na lang, kayang-kaya nyo na yan. So ayan. So kapag naset na natin yan, mga kapards, naset na natin yung sa pinakataas, kung yung tapat niya, yung pinakababa naset na rin natin, yung cable naman ang isusunod nating ikabit na. So pag kinabit na natin yung cable, ayan, ang susunod naman natin ay yung cable adjustment barrel. So ayan po, kabit na natin. Yan, bago natin ikabit ang cable, sure natin na yung ating shifter ay naka normal lang, hindi siya nakakambyo. Pag nasigurado na natin na naibalik na natin sa normal yung shifter at hindi na nakakambyo, ayan, yan ay yung time na ikakabit natin yung cable na hatak lang, at siguraduhin din natin yung adjustment barrel ay nakasagad din pababa. Yan, kasi dyan tayo kukuha ng adjustment sa pagtutuno ng RD. Yan, hindi naman pwedeng kada tono natin kakalasin natin lagi yung cable dun sa pagkakaipit. So yan lang yung ginagamit sa pagtutono. Ayan, minsan wala dyang barrel, dun sa shifter ka mismo kukuha. Ayan, so ayan, pasensya na sa akin po, medyo maitim kasi kasalukuyan tayo nag-repaint ng frame ng bike. So iniwan na muna natin pinapatuyo. So ayan, pag naigpitan na natin, i-check natin ngayon kung sakto yung tono. So pag magtutono na tayo, dito lang. So hindi natin laging kakalasin ito para i-adjust yung cable, para i-adjust yung ano. Ito yung adjustment barrel natin. So dito lang kayo magpipihit. Halimbawa, kumakabyo siya. Pag kinambyo nyo ng una, kinambyo nyo, ayaw umakyat, parang lumalabsot siyang ganon. Bumabalik-balik lang siya na parang alanganin na umakyat, alanganin na bumaba. Ito lang po yung hihigitan natin. I-adjust natin pataas. Pag in-adjust natin ng ganon, magbabago na po yung kadena nun. Sasakto na po yun doon sa cogs. So yun lang po. So sana nakuha nyo po Yan mga kaparts, testingin na natin ngayon. Nagpalit na tayo ng bagong cogs kasi hindi compatible yung kadena natin doon sa cogs kanina. So ito compatible na to. Yan, nakita nyo, umakit siya. Dalawa, kita natin ng konti para umakyat. Konti pa. Yan, umakyat siya. Dalawa. Ito. Okay. Right. Ayan. Tingnan natin, i-zoom natin para makita yung galaw ng kadena. Yan, i-zoom ko lang saglit. Ayan, naka-zoom na, kitang-kita. Ayan, bali yung pinakababa, yung pinakamaliit, hindi na siya lilipatan ng kadena kasi dinisable na natin yan. So ayan. Di ba ang ganda ng shifting niya. Ayan. Ayan, thank you for watching po. Sana po may natutunan kayo kahit na kaunting kaalaman sa aking tutorial. Salamat.